Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. April 11, 2024, sa Ho Chi Minh City, isang 67-year-old Vietnamese na property developer ang hinatulan ng bitay. Ang real estate tycoon na ito ay isa sa pinakamayaman sa Vietnam. Sinasabing siya ay naglimas ng napakalaking pera mula sa pinakamalaking bangko sa Vietnam sa loob ng 11 taon. Ang bank fraud na kanyang ginawa ang pinakamalaki sa kaysaysayan ng Vietnam at marahil na rin sa buong mundo dahil nagkakahalaga lamang ng 44 billion US dollars o halos 2.3 million pesos ang kanyang ninakaw. Ang pera na ito ay halos katumbas ng kalahati ng 2024 national budget ng Pilipinas na nasa 5.7 trillion pesos. Ang babaeng nagnakaw ay isa sa pinakamayamang babae sa Vietnam. Siya ay kinilalang si Trung Mai Lan o Lan. Si Lan ay kinasuhan ng embezzlement, bribery at violations of banking laws. Siya ay napatunayang guilty sa pagswindle ng pera sa Saigon Commercial Bank na kanyang ginawa sa loob ng mahigit isang dekada. Bukod kay Lan, 85 pang mga katao ang hinatulan ng guilty ng gobyerno ng Vietnam. Ang iba pang mga akusado ay mga empleyado ng Bangko Sentral at government officials. Kasama na din ang mga managers ng kumpanya ni Lan at ang mga ilang taga-bangko. Ang asawa nila na si Eric Chu Nap Ki ay kasabwat din sa krimen at siya ay hinatulan ng 9 na taon na pagkakulong. Ang pamangkin na babae naman nila na si Trung Hay Van na CEO ng kumpanya nila ay nabigyan ng 17 years na pagkakulong. Ang mga parusa sa 85 na akusado ay hindi bababa sa 3 years probation hanggang sa habang buhay na pagkakulong. Sa lahat ng akusado, silan lang ang hinatulan ng bitay. Ang mga dokumento na ginamit sa trial ay nakalagay sa mahigit 100 kahon at may bigat na lagpas na 6 na tonelada. Sa sobrang dami ng mga dokumentong pinakita sa korte, kinailangan ng warehouse, fire safety equipment at CCTV para bantayan ang mga ito. 2,700 na katao ang ipinatawag sa trial. 10 prosecutors at 200 na abogado ang kasama sa paglilitis. Sino nga ba si Trung Mai Lan? Si Lan ay ipinanganak sa Saigon ng October 13, 1956 at sa murang edad pa lamang ay naging negosyante na siya. Naging tindera siya ng beauty at cosmetic products sa Central Market ng Ho Chi Minh City. Ito ay negosyo na tinayo ng kanyang ina na isang Chinese. Pagdating ng taong 1992 ay itinatag ni Lan at ng kanyang pamilya ang Van T Pat Company. Tinayo ang kumpanya kasabay ng panahon kung saan pwedeng magtayo o sumali sa mga korporasyon ang mga dayuhan. Di katagalan, ang kumpanya ni Lan ay naging isa sa pinakamalaking real estate firm sa Vietnam. Para siyang si Manny Villar sa ating bansa na nagpapatayo ng iba't ibang mga bahay. Bukod doon, ang kumpanya ni Lan ay nagtatayo din ng mga hotel, restaurants, malls at condominiums. Ilan sa mga kilalang proyekto nila ay ang 39-story Times Square Saigon, 5-star Windsor Plaza Hotel, 37-story Capital Place Office Building at 5-star Sherwood Residence Hotel kung saan nakatira si Lan at inaresto. Taong 1992 din, ikinasal si Lan sa kanyang asawang si Eric Chu Nap Ki na isang bilyonaryong investor na taga Hong Kong. Nagkaroon si Eric at Lan ng 2 mga anak na babae. Dahil sa mga negosyo ni Lan, ang pamilya niya ang isa sa pinakamayaman sa Vietnam. Ang yaman nila ay halos katumbas ni na Ayala sa ating bansa. Bago ang kaso, kilala si Lan bilang isang outstanding citizen at hindi siya nasangkot sa kahit anong iskandalo at walang criminal record. Higit pa dito, mapagbigay si Lan dahil lagi siyang nagpupunta sa mga charity events at malaking pera ang dinodonate niya sa mga charitable institutions.
At ng October 6, 2022, inaresto sila matapos ang ilang taon na investigasyon. Pero mapapaisip ka kung paano nakalusot ang pagnanakaw ni Lance sa gobyerno at bangko. Taong 2011, kilala na si Lance dahil sa kanyang negosyo at yaman. Malakas nga ito sa mga politiko. Sakto ng taong ito ay may 3 bangko na nalulugi na at malapit nang magsara dahil hindi na ito kumikita. Kaya naman agad na sumaklolo si Lance at ang kanyang kumpanya. Inacquire niya ang mga bangko at pinag-isa ito. Dito na nga nabuo ang isa sa pinakamalaking bangko sa Vietnam, ang Saigon Commercial Bank. Ayon sa batas ng Vietnam, ang isang tao ay hindi pwedeng magkaroon ng mahigit 5% na share sa kahit anong bangko. Ito ay para maiwasan ang pandaraya o panloloko sa mga depositors o customer ng bangko. Sa investigasyon, dito nakagawa ng butas si Lance para magkaroon siya ng malaking share sa mga bangko. Daang-daang shell companies o kumpanya lang sa papel ang kanyang binuo. Ang mga tao ni Lance ang ginawa niyang proxy para kunwari sila ang may hawak ng shares ng Saigon Commercial Bank pero ang totoo ay kay Lance din ito. Kaya lumagpas sa 90% ng shares ng bangko ang naging pag-aari ni Lance. At dahil pag-aari at kontrolado ni Lance ang kumpanya ng bangko, nagagawa niyang maglagay ng mga tao sa bangko na susunod sa kahit ano ang kanyang ipautos. Halos 2,000 fake loan application ang ginawa ni Lance para makakuha ng pera sa bangko. At syempre, lahat ng mga loan na ito ay nakakalusot dahil ang mga manager at executives ng bangko ay tauhan ni Lance. Ayon sa report, halos lahat o 90% ng loans o utang sa bangko ay utang mismo ni Lance. Ibig sabihin, kakaunti lang talaga ang totoong tao o mga customers na may loan sa bangko. Ang mga perang niloan o kinuha ni Lance ay galing sa mga depositors at investors. Ang mga paglo-loan o pagnanakaw ay nangyari simula ng 2011 hanggang 2022. Bukod sa mga peking loan, simula 2019 hanggang 2022, nag-withdraw ang driver nila ng napakalaking pera sa bangko. Suma total umabot umano sa $4 billion o 226 billion pesos na cash ang winidraw ng driver ni Lance. Lahat umano ng pera na ito ay inilalagay sa basement ng isa sa mga bahay ni Lance. Aabutin umano ng mahigit 2 tonelada ang bigat ng mga cash kapag ito ay pinagsama-sama. Ayon nga sa prosecution, ano ang gagawin ni Lance sa napakalaking cash samantalang mayroon naman ng online banking? At ang mga investment o negosyo na malalaki ang transactions ay ginagawa na din naman na online. Nakakalusot din ang mga withdrawal na ito dahil nga mga tao ni Lance ang nagtatrabaho sa bangko. Ngayon magtataka tayo, hindi ba alam ito ng Bangko Sentral ng Vietnam o ng kanilang gobyerno ang mga ginagawa ni Lance? Simple lang ang sagot. Sinusuhulan ni Lance ang mga politiko at opisyal ng Bangko Sentral para hindi i-audit at palusitin ang mga illegal niyang transaksyon. Grabe, milyong-milyong dolyares ang inilabas na pera ni Lance para suhulan ang mga tao na maaaring humuli sa kanya. Sa katunayan, isang mataas na opisyal ng Bangko Sentral ang sinuhulan ni Lance na umabot ng $5.2 million o 300 million sa pesos para manahimik at pagtakpan ang kalokohan na nagaganap. Ang pera ay inaabot umano sa opisyal ng Bangko Sentral na nakalagay sa styrofoam box para hindi ma-detect ng mga x-ray o scanning machines. Ang opisyal na ito ay kasama sa mga akusado at hinatulan ito ng habang buhay na pagkakulong. Suma total, ang perang ninakaw ni Lance sa Saigon Commercial Bank ay umabot sa $44 billion o 2.3 trillion sa pesos. Halos katumbas na nga ito ng ating national budget. Ang pera ay ginamit ni Lance para bumili ng mga lupain at investment sa negosyo.
Lagpas 1,000 lupain at properties ang kinuha ng gobyerno kay Lan na umano'y karamihan na punta ang nakulimbat niyang pera. Sa ngayon, napatunayan ng prosecution na $26 billion o 1.5 trillion pesos ang siguradong napunta kay Lan, kaya bukod sa hatol na bitay ay inutusan din ito na isoli niya ang $26 billion sa Saicon Commercial Bank. At dahil kapag hindi, malaki ang posibilidad na magsara ang bangko dahil kulang na kulang ang pondo nito para ibalik ang pera ng mga depositors at investors. Mahigit 40,000 na investors ng Saigon Commercial Bank ang naging biktima ng scam ni Lan. Ayon sa mga political experts, nahuli si Lan dahil wala na sa posisyon ang mga protektor niya sa gobyerno. Bago nga ang hatol kay Lan, 2 presidente na ng Vietnam ang nag-resign sa pwesto at napatalsik dahil sa isyu ng korupsyon. February 2024 ay nag-resign ang presidente ng Vietnam na si Von Van Tung at 1 taon lang siya sa pwesto. Kaya lang naman siya naging presidente dahil pinalitan niya ang dating pinatalsik na presidente na si Nguyen Van Phuc. Ayon naman sa gobyerno ng Vietnam, nahuli sila dahil nga sa kanilang kampanya na tanggalin ang korupsyon sa kanilang sistema. Kamakailan nga lang, isang property tycoon din ang hinatulang makulong ng 8 taon matapos mahuli na nanloloko siya ng libu-libong investors na halagang $355 million o 20 billion pesos na bond scam. Simula 2021, 1,700 na kaso ng graft and corruption at 4,400 na mga katao ang naparusahan mula sa hanay ng gobyerno at mga negosyante. Bihira ang isang babae sa Vietnam na mahatulan ng bitay at lalong bihirang-bihira din para sa kaso ng panloloko. Pero ito daw ay paraan ng gobyerno para makasigurado na tumigil na ang mga korap na opisyales at mga mandadayang negosyante. Nagbabaka sakali din ang gobyerno ng Vietnam na baka dahil sa death penalty na parusa ni Lan ay magawa niyang ibalik ang $26 billion na kailangan ng Saigon Bank. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito ay imposible nang mabawi pa. Ayon naman kay Lan, hindi daw siya guilty at wala siyang kasalanan. Ang dapat daw managot at sisihin ay ang mga tao niya sa kumpanya at ang bangko. Hindi din daw niya matanggap ang nangyayari at minsan daw ay naisip niya na maglaho na lang siya. Aapila umano siya at ang kanyang pamilya na nadawit sa kaso. Galit na galit naman ang publiko sa kaso ni Lan at lalo daw pinatunayan nito kung gaano kakurap ang gobyerno nila at ang totoong may kapangyarihan ay ang mayayaman. Ano ang masasabi nyo sa ating kwento? Saan kaya dinala ni Lan ang perang kanyang ninakaw mula sa bangko? Sa tingin nyo, meron pa siyang ibang pinagdalhan bukod sa pagbili niya ng mga property at investments? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!